So, I'm going to be interviewing my lolo. Lolo, ready ka na? Kaya interview. Okay, ready na. About to interview sa Batas Militar. Okay. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit idineklara ang Batas Militar noong panahon ni Ferdinand Marcos? Para sa akin, ang pangunahing dahilan kung bakit si President Marcos ay nagdeklara ng batas militar kasi nakita niya na mayroong panganib ang kanyang gobyerno sapagkat marami ng mga demonstrasyon ang ginagawa ng mga tao sa buong Pilipinas, lalo na sa mga paaralan. Ang mga estudyante ay marami ng mga grupo ng mga estudyante na ginagawa nila ang mga demonstrasyon. At nakita pa ng ating gobyerno na may panganib ang ating gobyerno na i-take over ng mga komunistang grupo ang ating gobyerno, ang ating buong Pilipinas, ang ating gobyerno. So, si Presidente Marcos ay nagdeklara ng batas militar. So, question number 2. Paano naapektuhan ng Batas Militar ang karapatan at kalayaan ng mga mamamayang Pilipino? Para sa akin, malaki ang epekto ng batas militar sa mga tao kasi ang mga tao ay wala ng kalayaan, wala ng karapatan para magpahayag ng kanilang mga reklamo laban sa gobyerno. Kahit ang mga radyo, telebisyon ay walang kalayaan na magpahayag ng reklamo laban sa gobyerno. Okay na? Hmm. Question number 3. Sa iyong palagay, ano ang aral na dapat matutunan ng mga kabataan ngayon mula sa panahon ng Batas Militar? Dapat na matutunan ng mga kabataan ngayon na noong panahon batas militar ay walang freedom ang mga tao, walang kalayaan ang mga tao sa pagpahayag ng kanilang mga hinaing at reklamo laban sa gobyerno. Kahit ang mga leader ng mga kabataan na demonstrasyon laban sa gobyerno ay dinadakip ng militar, dinadakip ng mga gobyerno at inilagay sila sa prisuhan. So dapat matutunan ng mga bata ngayon na mayroon tayo ng kalayaan at karapatan sa pagpahayag ng ating mga reklamo laban sa gobyerno, laban sa kamalian ng mga tao sa gobyerno natin. Okay, thank you, good lolo. Okay.